Dominant Protector. Credit to the author. 631 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ha, mukhang hindi masyadong matigas ang ngipin na ito. Sabi ni Jerwin. Mukhang hindi mahirap. Anong ibig mong sabihin? Napapikit si Yasi. Pinipigilan ni Cheryl ang pagtawa. One of a kind talaga ang soulmate niya. Palagi siyang tanga, ngunit napakatalino niya. Siya ay may ganap na kontrol ng kanyang kalaban tulad ng isang puppet sa kamay ng puppeteer. Nakita ni Tyson na nagkakaproblema si Jerwin kaya mabilis siyang lumapit para ipagtanggol, iyon. Baka pustiso ang painting na iyon. Kaya hindi kasing tigas ng ngipin niya ang tunay. Pustiso. Bumisita ba ang painting sa dentista? Nagulat si Yasi. May klinik sa ilalim ng dagat. Galit na galit si Jerwin. Ano lang ang ginagawa nitong Tyson? Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Kahit lasing siya, dapat aware siya sa mga pinagsasasabi niya, di ba? Talaga bang naisip niya na tao ang painting? Huwag kang makinig sa kanya. Putol ni Jerwin. Ang painting ay isang matandang painting kaya hindi na matigas ang mga ngipin nito. Hindi na ako nag-effort para mapalipad sila. Oh, so it was a old shark, ha? Tumango si Yasi. Jerwin bro, napakaalam mo, nakilala mo rin ang edad ng painting. Haha. Oo nga. Okay, let's move on to the next question. Ikinaway ni Jerwin ang kanyang kamay. Pumunta ka sa bahay ko balang araw, ireregalo ko sa iyo ang balat ng painting na natalo ko. Nako, hindi pa ako nakakita ng balat ng lumang painting dati. Kailangan nating kumuha ng ilang eksperto para makilala ang pagkakaiba ng lumang balat at bagong balat. Tumango si Yasi. Mahilig akong mag-imbestiga sa mga painting. Halos magmura si Jerwin. Bakit ba balat ng painting ang pinag-uusapan niya? Paano kung bumisita talaga si Yasi? Ano ang dapat niyang iharap noon? Madaling makuha ang balat ng painting, ngunit iba ang mga bagay sa balat ng matandang painting, bihira sila. Kung nalaman ni Yasi na ang balat ay hindi mula sa isang matandang painting, hindi ba't sinasampal niya ang sarili niyang mukha? Okay, balang araw. Tinanggap ito ni Jerwin ng buong paghihirap. Julian bro, ako na ang magtanong. Hinarap ni Jerwin si Julian. Oo naman, sige. Nang makitang nagpapanik si Jerwin, gusto ni Julian na tumawa ng malakas. Ang kanyang kapatid na babae pa rin ang kanyang minamahal na hanggal na kapatid na babae, paikot-ikot, nakikigulo sa mga tao ng walang awa. Sino ang pinakamahalagang tao sa iyo? Gusto ni Jerwin na mahirapan si Julian na sagutin ito, ngunit dahil sinabi ni Tyson na dapat silang magmadali sa kanilang laban sa unang round, kailangan niyang magtanong ng isang pangunahing tanong. Natural, naisip niya na walang alinlangan na pipiliin ni Julian si Amara kaysa sa sino man dito. Para sa akin, sa tingin ko ang instructor ko sa Special Forces ang pinakamahalagang tao sa mundo. Tumingin si Julian kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang, ngunit hindi siya pinansin ni Terence. Dahil dito ay medyo nadismaya si Julian, ngunit nagpatuloy siya, binago niya ang aking buhay, binigyan niya ako ng pag-asa, nilinaw ang aking landas, at pinaliwanag ang aking paningin upang makahanap ako ng layunin sa buhay. Ginawa niya ako kung sino ako ngayon. Sana ay maging estudyante pa rin niya ako ngayon at magpakailanman. Nagulat si Jerwin at Tyson sa sinabi ni Julian. Hindi nila inaasahan ang gayong matinding pagbabago mula kay Julian. Siyempre, clueless sila kung sino ang instructor niya kaya hindi na nila ito pinansin. Kahit na sinusubukan pa rin ni Julian na tamaan si Amara, wala itong kinalaman sa kanila, medyo malayo sila, pagkatapos ng lahat. Samantala, gulat na gulat si Yasi habang nakatitig sa sariling kapatid. Hindi man lang siya binanggit ng kanyang kapatid na bumagsak kay Amara. Ang pinakamahalagang tao sa kanya ay ang kanyang instructor. Parang naging mature ang kapatid niya sa training niya. May bago pa siyang layunin ngayon. Ngunit sino ang kanyang tagapagturo? Ganoon ba siya kalakas? Kasing lakas ba siya ni Shield bro? Sige, Yasi, ako na ngayon.
Hindi na hinintay ni Julian ang anumang sagot mula kay Jerwin at dumiretso sa susunod na tanong. Shield bro o ang kapatid mo, sinong mas malakas? Sino lang si Shield bro? Naisip ni na Jerwin at Tyson na naasar si Julian kay Terence. Or else, hinding-hindi siya magtatanong ng ganyan. Ito ay isang maiiwasang digmaan kung pinili ni Yasi ang maling sagot dito. Si Jerwin ay hindi maaaring maging mas masaya na makita ang laban. Bagamat lahat siya ay pala kaibigan kay Terence sa panlabas, kinasusuklaman niya si Terence. Ginagamit lang niya si Terence para mag-espia kay Cheryl, kumuha ng pinakabagong impormasyon. 2 beses na siyang nahulog sa mga pukanan ni Terence sa Starlight Hotel na ito, paano niya makakalimutan ang mga kahihiyang iyon? Kung kakalabanin ni Julian si Terence dito at ngayon, matutuwa siyang maupo at mag-enjoy sa palabas. Alam na kapatid ni Julian si Julian, tiyak na pipigilan ni Terence ang kanyang mga suntok dahil kay Cheryl, hindi ba? Si Terence ay nakatadhana na magkaroon ng magandang pambubugbog sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang lahat ay nakasalalay sa sagot ni Yasi. Kaya't nang matapos ni Julian ang kanyang tanong, matamang tinitigan siya ni Jerwin, naghihintay ng kanyang sagot. Naku, mas malakas yata ng kaunti ang Shield na iyan sayo, di ba? Hindi inaasahan ni Yasi na itatanong ito ng kanyang kapatid. Hindi kaya galit pa rin siya sa tawag. Ngunit pagkatapos na makita ang kanyang kapatid na walang anumang puot laban kay Terence, sinabi pa rin niya ang katotohanan. Haha, sige, Yasi, ikaw na ang magtanong kay Cheryl. Bahagyang ngiti lang ang isinagot ni Julian. Si Jerwin at Tyson, sa kabilang banda, ay labis na nadismaya ano lang ang nangyayari. Kailan pa naging maganda ang ugali ni Julian? Okay. Tumango si Yasi at tumingin kay Cheryl. Cheryl sis, as the main wife, will you bully me, the second wife in the future? I don't wanna be bullied, please. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang dapat niyang i-react dito, ano ang tanong na ito. Pangalawang asawa. Yasi, seryoso ba? Nagulat si Julian. Out of the box talaga ang pag-iisip ng ate niya, sino ba naman ang gugustuhing maging pangalawang asawa? Samantala, muntik nang atakihin sa puso si Jerwin sa pakikinig sa kalokohan ni Yasi. Bagamat malaanghel ang mukha ni Yasi at perpekto ang kanyang katawan, walang paraan na pakasalan niya si Yasi. Sobra para sa kanya ang buy one get one free package na ito. Paano niya haharapin ang isang tulad ni Yasi? Siya ay umibig kay Cheryl ngunit ang pagbabalik kay Yasi ay wala sa pagpipilian. Kung may mangmang sa pagkatao ni Yasi, tiyak na iisipin niya na kumita siya ng malaki para makasama ang dalawang malalaking dilag. Kapag nalaman na nila ang totoong anyo ni Yasi, isang kalamidad, hinding-hindi sila magkakasundo sa paketeng ito. Hindi gugustuhin ni Jerwin na mamuhay sa dilim araw-araw kung tutuusin. Sa isang maikling reunion dinner, ilang beses na siyang ni-troll ni Yasi. Ano ang mangyayari kung pakasalan niya si Yasi at iuuwi ito? Bakit naman kita ibubuli? Hindi nakasagot ng diretso si Cheryl sa tanong ni Yasi. 632. Oh, it's decided then. Ako na ang magiging pangalawang asawa. Masayang sabi ni Yasi. Ahem, Julian, I think that your sister's concept is a little off. Jerwin was petrified. He would never allow this happen. Ang pagkakaroon ng pangalawang asawa ay maaaring pangarap ng bawat lalaki sa universo, ngunit ang pagkakaroon ni Yasi bilang pangalawang asawa ay ganap na kakaiba. Hindi pa niya gustong mamatay. Ha, ganyan ang mga bata. Mahilig magloko. Naisip ni Julian na nagbibiro lang ang ate niya. Kung tutuusin, palaging may kakaibang ideya ang kanyang ate. Sino ang nakakaalam kung niloloko na naman niya si Jerwin? I don't think she's fooling around. Naging seryoso ang tono ni Jerwin. Julian bro, dapat mong dalhin ang kapatid mo sa tamang landas, di ba? Ano na ba itong henerasyon ngayon, wala na ang pangunahing asawa at pangalawang asawa. Dapat ay pinag-aralan mo siya ng maayos. Ngunit, bago pa makasagot si Julian, sumingit si Yasi, ito ay isang kasunduan sa pagitan namin ni Cheryl sis, sino ka sa tingin mo? Natigilan si Jerwin na nakabuka ang bibig. Ito ay talagang wala sa kanyang negosyo.
Hindi ba't naging malaking bibig na siya ngayon? Kung tinanggap ni Cheryl ang kanyang pag-ibig, kung gayon ay maaari niyang pag-usapan ito, ngunit hindi pa siya umamin. Ano lang ang relasyon niya kay Cheryl? Okay, si Cheryl na sis ngayon. Pinandilatan ni Yasi si Jerwin, medyo naiinip. Cheryl sis, pwede ka nang magtanong. Ay. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang itatanong, kahit pag-isipan iyon ay walang pumapasok sa isip niya. Can I give this question to Yasi? She will help me to ask a question. Oo naman, hayaan mo si Yasi. Gustong tamaan ni Jerwin si Cheryl. Hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan niya ngayon, di ba? Oh my goodness, I love asking the most. Tuwang-tuwang hinaplos ni Yasi ang kanyang kamay at ngumisi na parang paas ang lumunok ng kanaryo. Tyson bro, ready ka na ba? Okay. Tumango si Tyson. Iniisip niya kung paano tutulungan si Jerwin sa kanyang pagtatapat mamaya. Tyson, kailan ka tumigil sa pagdumi mo? Tanong ni Yasi. Nanlaki ang mga mata ni Tyson. Hindi niya nakita ang pagdating nito. Ang tanong na ito ay talagang isang biro ngunit ito ay tumama ng kaunti sa malapit sa bahay dahil siya ay may ugali sa kama. Isa iyon sa mga sikreto niya. Bagamat walang gaanong tao ang sinabihan tungkol dito, lahat ng malalapit niyang kaibigan ay may alam. Malaki ang epekto ng sikretong iyon sa kanyang imahe kaya normal na hindi na lang nila babanggitin sa publiko ang ugali na iyon. Sa kindergarten, si Tyson ay nagkaroon ng kakilakilabot na karanasan sa pag-ihi sa oras ng kanyang pagtulog. Ang taong natulog sa ibaba niya ay basang-basa sa kanyang ihi dahil sa kanya. Simula noon, hindi na natutulog si Tyson sa paaralan o sa ilang pampublikong shared room. Kahit hanggang ngayon ay hindi niya magawang uminom ng maraming tubig sa gabi dahil sa kanyang masamang bisyo. Ang sikretong ito ay isang tinak sa kanyang puso. Pero ngayong malakas at malinaw na binanggit ito ni Yasi, hindi niya ito maiiwasan, hindi ba? This was a game of truth or dare, kailangan niyang maging tapat. Siyempre, maaari niyang piliin na magsinungaling at siguraduhing walang mahuhuling ginagawa niya ito. Gayunpaman, si Tyson ay hindi nang ahas na magsinungaling. Maaaring sikreto ito, ngunit alam ito ng ilang tao sa silid na ito. Naniniwala siyang sinabihan talaga si Yasi tungkol sa sikretong ito at ngayon ay sinadya nitong hinuhukay ang sikreto nito para lang pagtawanan siya. Kung siya ay magsinungaling at mahuli ni Yasi, ang mga bagay ay magiging mas pangit kaysa sa pagsasabi niya ng totoo. Si Tyson ay nagsimulang maput kay Yasi, ngunit wala siyang pagpipilian. Simple lang ang dahilan, pinanganak si Yasi ng ganito, mahilig makipagkulitin sa mga tao. Maging si Jerwin ay sumasayaw sa himig sa kanyang palad, paano niya ito matatakasan? Hindi madala ni Tyson ang sarili sa nakakahiyang paksang ito. Sobra-sobra na para sa kanya. Hindi naman niya masasabing masama pa rin ang ugali niya ngayon, di ba? Paano nakakahiya iyon? Ngunit, ang pagtanggi na sumagot ay humantong lamang sa dalawang solusyon na dare o parusa. Kanina lang maraming inumin si Tyson kung tatanggapin niya ang parusa, tiyak na babaliktad ang sikmura niya kaya pagkatapos mag-isip. Nagpasya siyang pumunta para sa isang dare. Tumanggi akong sumagot, please move on to dare. Oh, awesome, sa wakas nakakuha na tayo ng dare ngayon. Pinalakpakan ni Yasi ang kanyang kamay. Kinumpirma ng reaksyon ni Yasi na sinasadya niya iyon. Gusto niyang gumamit ng dare para manggulo sa mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng napakahirap na tanong sa unang round. Sa katunayan, si Yasi ay talagang walang alam sa sikreto ni Tyson. Bagamat sinabihan si Julian tungkol dito, walang paraan na kakausapin ni Julian ang kanyang kapatid tungkol dito, hindi ba? Random lang siyang nagtatanong at naka-jackpot. Tyson bro, I demand you to drink down 2 bottles of wine now. Utos ni Yasi pagkatapos ng maikling pag-aalangan. Halos mapatalon si Tyson sa upuan niya. 2 bote ng red wine. Joke ba ito? Pinili niyang maglakas loob na umiwas sa pag-inom, ngunit ngayong inutusan siya ni Yasi na uminom ng 2 punong bote ng alak. Hindi ba siya masyadong lumayo sa pakikialam sa mga tao? Pero dahil pinili ni Tyson ang dare, hindi na niya maibabalik ang desisyon niya.
Ang hiling ni Yasi ay talagang normal, kaya hindi siya maaaring tumanggi na sumunod. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Tyson ay napangiti si Cheryl. Si Yasi ay talagang magaling makihalubilo sa mga tao. Pinagsisisihan pa niya si Tyson sa sarili nitong desisyon. Tyson bro, kulang ba sayo ang 2 bote? Gawin nating 4. Inosenteng tinignan ni Yasi si Tyson na para bang hindi siya kasali sa trahedya nito. Joke ba ito? 4 na bote. Natuwa si Tyson na 2 bote lang ang pinainom sa kanya ni Yasi sa halip na 4. Whatever, uminom ka lang at ituloy ang laro. Ang nasa isip lang ni Jerwin ay tungkol sa pag-amin kaya hindi niya masyadong naabala si Tyson. Gusto lang niyang matuloy ang laro para makapagtapat siya mamaya. Dahil nagsalita na si Jerwin, walang choice si Tyson kundi uminom ng 2 bote ngayon, hindi ba? Okay, let's continue the game. It's my turn to ask now. Bro, may iniisip ka ba? Syempre, gusto ko. Si Jerwin ay nakaupo sa tuktok ng mundo, pakiramdam na maluwalhati ang pakikipaglaban nang marinig niya ang tanong. Ang nasa isip ko ay ang childhood playmate ko si Cheryl. I fall for her since young. Sana maging girlfriend ko siya kapag pareho na kaming umabot sa tamang edad, saka na kami magpakasal at magkaanak. Oh, tapos gusto mong makipag-sex kay Cheryl sis. Putol ni Yasi. Hindi makapaghintay para dito. Inis na sagot ni Jerwin bago nag-isip tungkol dito. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nakita niyang kakaiba ito. EHH. Ito ang kanyang panloob na boses. Kahit na sabik siyang gawin iyon, hindi niya iyon masabi ng malakas. Masyado siyang nainom ngayong araw at sobrang excited sa kanyang pag-amin. Kaya, nang walang anumang babala, nahulog siya sa bitag ni Yasi. 633. Sumimangot si Cheryl, pinandilatan ng mga dagger si Jerwin at sinabi kay Yasi, Yasi, hindi ka dapat gumamit ng mga maalay na salita. Naku, may kinukumpirma lang ako. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila. Cheryl, huwag mong intindihin yan. Hindi maipaliwanag ni Jerwin ang sarili. Kung sasabihin niyang hindi siya interesadong makipagtalik kay Cheryl, ibig sabihin ay hindi niya ito gusto. Tapos masasayang ang confession niya, di ba? Pero, kung sasabihin niyang interesado siya, parang wala rin sa lugar. Galit na galit si Jerwin. Ginulo ni Yasi ang kanyang plano. Sa kabutihang palad, inilagay niya siya sa isang not so welcome guest na listahan, at hindi niya ito nagustuhan. Hindi niya maisip kung gaano kahirap ang kanyang buhay kung kailangan niyang manatili kay Yasi araw-araw. Tiyak na paikliin ang kanyang buhay. Sorry, Jerwin bro, ayokong makipag-sex sa'yo. Paumanhin na sabi ni Yasi. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Naisip ni Jerwin, kahit na gusto ni Yasi na magkaroon ng intimate action sa kanya, wala siyang kakayahan para gawin ito. Ngunit ngayong binago na ni Yasi ang paksa, nais ni Jerwin na gamitin ang pagbabagong ito para mabawi ang kanyang kakulaitan ngayon. Syempre, meron. Yasi said with a straight face and nodded, Cheryl sis is the main wife, and I'm the second wife. Since you want to have sex with her, hindi ba ibig sabihin na gusto mo ring makipagtalik sa pangalawang asawa? Pero, wala akong nararamdaman para sa iyo, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon na makipagtalik. Puno ng kunot ang noo ni Jerwin. Gusto niya itong batuhin ng makukulay na kalapastanganan ngunit wala siyang lakas ng loob. Napakunot noo si Julian. Kailan nagsalita ang kanyang kapatid babae sa lahat ng mga kahalayan na ito? Naisip niya na dapat niyang puntahan ang araw-araw na buhay niya balang araw. Yasi, tigilan mo yang kalokohan mo. Nagtaas ng boses si Cheryl. Babae ka. Hindi dapat masyadong ginagamit ng babae ang salitang yan, vulgar. Okay, Cheryl sis. Napatigil si Yasi sa pagsasalita. Si Jerwin ay nawala ang lahat ng kanyang galit habang siya ay tumawa ng tuyo at nagbibigay ng isang senadorias na mata kay Tyson. Ang pagsasabi sa kanya na lumikha ng isa pang pagkakataon para sa kanya upang magtapat. Ang round na ito ay walang bunga dahil kay Yasi, ang pagpapatuloy ng pag-amin ngayon ay hindi rin magandang opsyon.
Julian bro, ako na ang magtanong. Gusto ni Jerwin na tapusin ang round na ito sa lalong madaling panahon para makapagtapat siya kay Cheryl ng totoo sa pagkakataong ito. He didn't give many thoughts about thinking a question and asked randomly, yung instructor na binanggit mo kanina, sino yun? Naku, hindi ko masabi sa'yo, top secret lang. Alam ni Julian na hindi siya ang pangunahing tauhan sa hapunan na ito. Pumunta siya rito matapos tanggihan ni Amara. Wala kasi siyang tambayan kaya sumama siya. Hindi niya alam na makikilala niya si Terence nang hindi sinasadya dito. Gaano siya kaswert ngayon na nagkaroon ng napakalaking pakinabang. Maaaring ayaw ni Terence na pag-usapan niya ang tungkol sa nakaraan, ngunit ang pagkikita muli sa kanya ang mahalaga. Ngayong alam na niya kung nasaan si Terence, madalas na niya itong makontak kapag gusto niya. Higit pa rito, naniniwala si Julian na bilang isa sa pinakamahuhusay niyang estudyante sa team, hindi basta-basta siya papansinin ni Terence at iiwan siya sa isang tabi. Si Julian ay walang interes sa anumang laro na kanyang nilalaro. Ang tanging bagay na nag-aalala sa kanya ay ang manatili sa tabi ni Terence. Si Terence ay nagpapadala ng panginginig kay Julian sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa iisang mesa kasama niya. Dati si Terence ay isang mahusay na instructor, nakatayo sa isang hindi maabot na gawain. Gaano ka-proud, swerte, at kagalang-galang si Julian na kumakain ngayon ng hapunan kasama si Terence. Kung ipapakita niya ang kaganapang ito sa kanyang mga kasamahan, gaano sila magseselos. Nabigla sina Jerwin at Tyson sa sinabi ni Julian. Random na tanong lang iyon pero hindi inaasahan ni Jerwin na gagawin itong misteryoso ni Julian. Maaaring ang instructor ay may isang uri ng isang espesyal na background. Gayunpaman, walang pakialam sina Jerwin at Tyson sa misteryosong instructor na ito. Nainis siya at hinimok si Julian, so Julian bro, what are you picking? Punishment or dare? Pupunta ako sa parusa kung gayon. Ang kakayahan ni Julian sa pag-inom ay hindi kalahating masama. Pagkatapos ng lahat, siya ay gumugol ng maraming taon sa labas ng hangganan. Sa malupit na panahon, kailangan nila ng alak para magpainit ng katawan. Kaya naman, naging mas mahusay siya sa pag-inom pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Binuksan ni Julian ang isang bote ng alak at uminom ng hindi kumukurap. Yasi, may boyfriend ka na ba? Hinarap niya si Yasi. Napagtanto ni Julian na nagbago ang kanyang kapatid. Mas naging open-minded siya. Gusto niyang intindihin ang kapatid niyang ito, at subukan kung may boyfriend na ito ngayon. Nako, sana meron ako pero dahil hindi nag-effort si Cheryl sa paghahanap, hindi ko makuha ang sarili ko, di ba? Sabi ni Yasi na may panlulumong mukha. Hindi. Nagulat si Julian. Ngunit, ito ay magandang balita pa rin. At least hindi pa rin siya nagalaw. Ang problema ay ang kanyang pag-iisip. Ito ay masyadong walang katotohanan. How could she just volunteer herself to be a second wife, sharing the same husband with Cheryl? Hindi. Umiling si Yasi. Okay, it's my turn now. Cheryl sis, kailan ka magkaka-boyfriend? Hindi ko alam. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi, tigilan mo na ang pagtatanong nitong mga katangahang tanong. This is truth or dare? A game. Siyempre, may itatanong akong mga katangahan. Yasi added, I want 3P so much. Kung may boyfriend ka lang. I mean, kailan kaya natin matutupad ang pangarap na ito, ha? Ha! Maliban kay Jerwin at Tyson na nanlaki ang mga mata na nakatitig kay Yasi, ang kapatid niyang si Julian ay natulala rin sa gulat. 3P. Bahagyang namula ang mukha ni Jerwin. Ang 3P ay masaya ngunit ang pagkakaroon ng 3P kasama si Yasi ay isang bagay na wala sa kanyang liga, ayaw pa niyang mamatay. Si Terence naman ay sanay na sa mga kalokohan ni Yasi. Tahimik siyang nakaupo, walang ekspresyon. Yasi, hindi ba't binalaan na kita na huwag magsabi ng mga bagay na ganito? Bakit gumagamit ka pa rin ng mga maalay na salita? Medyo nagalit si Cheryl kay Yasi. Cheryl sis, wala akong sinabi. 3P ang sabi ko, hindi sex. Mataimtim na paliwanag ni Yasi. Parehas lang yan, huwag ka na ulit magsalita ng ganyan. Cheryl M. Sige,
sasabihin ko ng patago sa bahay, bulong ni Yasi. Bawal mo din gawin yan sa bahay. Napatingin si Cheryl kay Yasi, ayaw na niyang ituloy ang usapan na ito. Okay, you can start asking Tyson bro question again. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyson, si Yasi pa naman. Seryoso ka ba? Gayunpaman, nag-voice out si Yasi bago siya makapagkomento. Tyson bro, basang-basa ka pa ba ngayon? Hindi tanga si Yasi, alam niyang may problema si Tyson sa pag-iwas sa tanong kanina. Tumanggi siyang sumagot at pinili ang dare, kaya nalaman niyang naghihinala siya. As far as she was concerned, baka may masamang ugali pa rin si Tyson sa kanya kahit ngayon. Kaya, napagpasyahan niyang atakihin siya muli sa ganitong uri ng tanong. Hindi kami naglalaro ng ganyan, Yasi. Ang tanong na ito ay katulad ng naunang tanong. Napatalon si Tyson at nanlaban. Hindi makapaniwala si Cheryl na napakasamang babae ni Yasi. Hindi siya kontento sa panggugulo ng mga tao minsan. Ngayon sinubukan niya ang pangalawang pagtatangka. Hindi ba siya masyadong walang awa? Pero, curious din si Cheryl. Masama pa kaya ang ugali ni Tyson sa kanya ngayon? 634. Sa simula pa lang ay alam na nina Julian at Jerwin ang masamang ugali ni Tyson kaya hindi na sila nagkomento tungkol dito. Ang patuloy na inis ni Yasi kay Jerwin. Masyadong mapilit ang babaeng ito, di ba? Ngumiti ng pilit si Julian. Hindi niya alam kung swerte bang naka-jackpot ang ate niya o sinasadya niya iyon. Ibang-iba ang tanong na ito sa tanong ko, okay. Ang tanong ko dati, kailan ka tumigil sa pagdumi mo tapos ngayon tinatanong ko, basang-basa ka pa ba? Gets mo ba? Paliwanag ni Yasi. Halos pareho lang. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Tyson. Tyson bro, ikaw na mismo ang nagsabi, it's almost the same, meaning iba na. Baka sumagot ka na. Sabi ni Yasi. Hindi na malaya ni Tyson na nahulog na naman siya sa bitag ni Yasi, ngumiti siya ng mapait at kumuha ng bote ng alak, imbes na pumili ng dare this time. Tumanggi akong sagutin ito. Matapos inumin ng alak, humihingal si Tyson at dahan-daang nakabawi sa kanyang pagod. Mabilis niyang tanong nang makita ang inis na mukha ni Jerwin, "And bro, it's my turn now, can you please describe your dream girl?" Dream girl. Muling na-hype up si Jerwin sa excitement. Oras na para umamin siya ngayon. Nanumpa siya sa sarili na hindi na siya mahuhulog ulit sa bitag ni Yasi. Ang pakikitungo kay Yasi ay nangangailangan ng maraming kasanayan. Kaya kailangan niyang ibigay ang lahat ngayon, sana magkaroon siya ng malasutla na makinis na buhok, humigit kumulang sa taas na 165 centimeters kasama ang isang balingkinitang hugis ng katawan, slim bewang, napakarilag at inosente. Ito ay eksaktong katulad ni Yaoya. Okay, Jerwin bro, it's your turn to ask my brother now. May inihanda na akong tanong para kay Cheryl sis, bilis. Napatigil si Jerwin ni Yasi nang biglang. Sandali lang, hindi pa ako tapos dito. Naasar si Jerwin. Ano na naman kaya ang ginagawa ng babaeng ito? Naibigay mo na ang sagot na gusto ni Tyson, nagtatanong siya tungkol sa dream girl mo at naipaliwanag mo na maigi kamukhang kamukha ni Cheryl. Idinagdag ni Yasi, tapos ka na sa tanong. Hindi pa ako tapos. I have to explain something. Galit na galit si Jerwin. Gusto mo pa magpaliwanag? Bilisan mo na. Naiirite si Yasi habang naiinip na sabi. Saan ako huminto ngayon lang? Nakalimutan ni Jerwin ang linya niya dahil sa interjection ni Yasi. Sabi mo parang Cheryl ang pangarap mo sis. Nagpatuloy si Yasi, okay, Jerwin bro. I wish that you can find someone like Cheryl sis as a girlfriend, meron ka pa bang dapat ipaliwanag? Natigilan si Jerwin, isang katulad ni Cheryl. Si Cheryl lang ang gusto niya, ano ang silbi ng paghahanap ng taong katulad niya? Mabilis niyang idinagdag, gusto kong maging girlfriend ko si Cheryl. Nako! I don't think that will do, Cheryl has a person in mind already. Other than that, I don't even like you. Yasi waved her hand, sige, let's move on.
Kumulo ang init ng ulo ni Jerwin hanggang sa may deform na pisikal na ilong. Bakit lagi siyang kinakalaban ni Yasi? Pero sa pakikialam ni Yasi, hindi na niya naituloy ang pag-amin, di ba? Fine. Move on to the next round. Julian bro, gusto mo pa bang pakasalan si Amara Song bilang asawa? Hindi naman, haha. Pakiramdam ko ay pumapayat ang pag-asa ko dahil sa pagkakaiba ng kapangyarihan natin. Umiling si Julian at mahinang sinabi, hindi niya iniiwasang sagutin ito kahit kaunti. Kaya natapos ang tanong, si Julian naman ang magtanong kay Yasi ngayon. Nag-iisip talaga si Julian ng tanong para sa kapatid niya ngayon. Karaniwang tinanong niya ang lahat ng gusto niya, at ang kanyang kapatid na babae ay ang parehong matandang kapatid na babae noong siya ay umalis, hanggal at hanggal. Tama, noong mga panahong iyon, may inilibing kayo ni Cheryl sa ilalim ng lupa. Anong sikreto iyon? Mula noon ay gustong itanong ni Julian ang kanyang kapatid ngunit namula ang mukha nito at ayaw sumagot noon. Si Cheryl naman ay umiiwas din sa tanong. Na-curious siya sa box na iyon. Iniisip niya kung anong sikreto ang nakatago sa maliit na kahon, kahit hanggang sa umalis siya para sa pagsasanay sa militar, ayaw pa ring sabihin ng mga babae sa kanya. Yung box. Wala lang, promise between me and Cheryl sis. Si Yasi ay hindi na ang nakakahiya na matandang sarili. Ang kanyang pagkatao ay nagbago pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Promise. Anong promise? Tanong ni Julian. Samantala, si Jerwin naman ay nakatitig kay Yasi ng nanlalaki ang mga mata. Hindi siya interesado sa kapakanan ng ibang tao ngunit matapos marinig na may kinalaman si Cheryl, naging tutok siya sa tanong, interesadong malaman ang sagot. Ang pangako namin ay magpakasal sa parehong lalaki sa hinaharap. Si Cheryl sis ang magiging pangunahing asawa at ako ang magiging pangalawang asawa. Pagmamalaki ni Yasi. Yasi, tigilan mo na yang kalokohan mo. Bahagyang namula si Cheryl. Ano ang pangakong ito? Hindi niya alam kung bakit siya nangako sa kanya noon. Ang tanging dahilan kung bakit niya kinuha ang hanggal na pangakong iyon ay para lamang makasama si Yasi magpakailanman. Ngayong malaki na sila, hindi niya maiwasang makitang parang bata ang pangako. Paano naging posible ang pangakong ito? Magpapakasal ba talaga si Yasi sa kapareho niyang lalaki? Pumayag man si Cheryl sa pangako, ano kaya ang iisipin ng magiging boyfriend niya? Matatakot ba siya sa biro? Sa puntong ito, walang ideya si Cheryl kung ano ang iniisip niya, ngunit may isang imahe na lumitaw sa kanyang isipan. At ang taong iyon ay si Terence. Bakit pumasok sa isip niya si Terence? Kung ikakasal si Yasi kay Terence, hindi ito masamang desisyon. Dahil siya lang ang nakakatiis sa mga kalokohan ni Yasi. Kahit na naninirahan sa iisang bubong sa ganoong tagal ng panahon, tila hindi siya nagalit o naiinis sa inasal ni Yasi. Hindi makapaniwala si Julian sa sariling pandinig. Ano na lang ang tumatakbo sa utak ng kapatid niya. Nakagawa na siya ng panunumpa o pangako para sa bagay na iyon sa murang edad. Ang pangunahing asawa at pangalawang asawa na binanggit niya kanina, ito nga ba ay pangako sa pagitan nila? Ganoon niya talaga kagustong makasama si Cheryl, kahit napapayag na siya sa kanyang sarili na maging pangalawang asawa. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ang pangako mismo ay lumabag sa logika. Hindi kailanman sasang-ayon si House Colton sa kasal na ito dahil tinutulan nito ang mga benepisyo at lubhang napinsala ang katayuan ni House Colton. Paano naging pangalawang asawa ang Miss from House Colton? Walang paraan na aprobahan ito ng kanyang lolo. Naturally, kung ang lalaki ay napakakapangyarihan, kahit ang lahat ng marangal na bahay ay ipinaglalaban ito, walang alinlangan na si Yasi ay nagkaroon ng pagkakataon na maging pangalawang asawa ngunit ang pagkakaroon ng isang lalaking ganito kalakas ngayon ay napakabihirang. Siyempre, dapat tingnan ng lalaki ang ugali ni Yasi at tumutok lamang sa mabuti, ngunit posible ba? Natakot si Julian na baka mamatay ang lalaki dahil sa labis na pag-troll bago niya ma-enjoy ang pribilehiyong magkaroon ng pangalawang asawa. Kahit papaano ay nakatuon ang kanyang tingin kay Terence.
Bigla niyang naisip na ang kanyang instructor ay may sapat na mga kwalifikasyon upang kunin si Yasi bilang kanyang pangalawang asawa. Perfect match talaga siya sa kapatid niya, di ba? 635. Hindi alam ni Julian kung bakit biglang naging tagasunod ni Cheryl at Yasi si Terence. Ang kanyang hitsura ay isang hindi kilalang misteryo sa kanya. Hindi kaya may kumokontrol sa backseat. May naglagay ba sa kanya ng mga babae? Sino ang kanilang target? Cheryl o Yasi? Mula sa pananaw ni Julian, hiniling niya na ang kanyang instructor ay pumunta para sa kanyang kapatid na babae dahil mas mapalapit siya kay Terence. Gayun din, si Terence ay umaangkop sa mga kinakailangan ni House Colton. Si Terence ay nasa peak phase ng isang mid-golden class master sa panahon ng kanyang mga araw ng pagsasanay. Noon pa man, sobrang lapit na niya, halos hawakan na niya ang pader ng late phase, na. Pero ngayon, after so many years, dapat late phase golden class master na siya, di ba? Hindi maisip ni Julian ang tunay na lakas ni Terence. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang maging pinakamalakas at pinakabatang tao sa mga marangal na bahay. Bihira ang ganoong lakas, kaya maaaring maging pangalawang asawa niya si Yasi. Samantala, ang ulo ni Jerwin ay pumipintig sa sakit. Hindi siya makapaniwala na nangako si Yasi kay Cheryl sa murang edad. Ikakasal kay Yasi. Hindi ba't kapareho iyon ang pagpapahirap sa sarili? Kinailangan ni Jerwin na mag-isip ng plano para sa kanyang kinabukasan. Kailangan niyang hiwalayan sina Yasi at Cheryl. Kung hindi, hinding-hindi niya makakasama si Cheryl. Hindi niya kayang payagan si Yasi na maging pangalawang asawa niya. Wala pa siyang lakas ng loob na gawin iyon. Kahit na siya ang boss ng organ trafficking crime organization, iisa lang ang puso niya. Isang puso na hindi na makayanan ang anumang mas matinding pag-atake mula kay Yasi. Baka sumabog dahil sa pressure balang araw, kuno. Pangalawa, hindi sapat si Jerwin para kay Yasi. Masyadong superior ang background at status niya. Hindi niya mapapayag si Julian sa kasal, lalo na ang mga magulang nito. Ang magiging asawa ni Yasi ay kailangang maging tagapagmana man lang ng mga dakilang bahay na marangal o isang S-class master. Oo, turn ko na. Hindi na masyadong inisip ni Yasi ang kanilang mga reaksyon habang nagpatuloy siya. Cheryl sis, it's finally my turn to ask you now. I'm gonna start now. Are you ready? Kanino mo binigyan ng first kiss mo? Pagkatapos magtanong, hindi na napigilan ni Yasi ang tawa, lalala, ha 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 ha. First kiss. Nagsalubong ang kilay ni Cheryl. Naisip niya si Terence bigla. Tiningnan niya ang tusong mukha ng Yasi. Alam niyang may pinaplano si Yasi, ngunit ayaw niyang sagutin ang tanong o tanggapin ang parusa dahil masyado siyang nainom. Medyo nahihilo ang ulo niya, I refuse to answer that. I'll go with, there, then. Awesome. Cheryl sis, ikaw ang pangalawang tao na pumili ng there. I'm gonna give an order now. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi, Cheryl sis, hinihiling kong halikan mo si Shield bro, ngayon na. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Hindi ko ginagawa yon. Don't be shy. First kiss mo na kay Shield bro. Ganun din. Sabi ni Yasi na may straight face. Yasi. Galit na galit si Cheryl. She glared daggers at Yasi, tapos ka na ba sa laro mo? Hindi ka ba lumalampas ng kaunti? Ha! Di ba normal lang? Hinalikan pa nga niya ako dati eh. It's totally normal. Sabi ni Yasi. Nakasimangot si Jerwin na nakaupo sa tapat nila. Ang unang halik ni Cheryl ay kay Terence. Joke ba yon? Gayunpaman, ang reaksyon ni Cheryl ay nagsabi sa kanya na ito ay totoo dahil hindi niya ito direktang itinanggi. Hiniling lamang niya kay Yasi na kumilos at huwag lumampas sa dagat. Naisip niya ang tanong ni Yasi, kanino mo binigyan ng first kiss? Pinili ni Cheryl na huwag sagutin ang tanong. Nangangahulugan ito na si Cheryl ay malamang na nawala ang kanyang unang halik sa isang tao ngunit tumangging sumagot. Kung hindi, ang sagot niya. Iyon ang magiging mas simpleng sagot. Hindi kaya may matalik na relasyon sina Cheryl at Terence.
Ang mukha ni Jerwin ay naging sobrang pangit mula sa naisip. Lumakas ang kanyang hinala nang malaman niyang ninakaw ni Terence ang unang halik ni Cheryl. Talaga bang gumagawa sila ng kahalayan sa iisang bubong? Silang tatlo. Naabot na ni Jerwin ang kanyang limitasyon. Hindi na niya napigilan ang kanyang kalmado. Gusto niyang i-flip ang mesa dito, ngayon din. Karaniwang ninanakaw ni Terence ang kanyang babae at pinagtatawanan siyang parang unggoy. Nag-act siya na parang especially iyan niya, pero ninakaw niya lang si Cheryl. Naasar siya ng husto. Si Jerwin ay nagkaroon ng halos napakalakas na salpok na patayin si Terence. Si Julian naman ay nagtataka. Hinalikan ni Terence ang sarili niyang kapatid. Hinalikan pa niya si Cheryl dati. Ano lang ang naging relasyon nila? Itinuring pa rin bang tagasunod si Terence ngayon? Bagamat may hinala si Julian sa kanilang relasyon, wala siyang nakitang bagay na wala sa lugar. Dahil alam na alam ni Pablo ang buong sitwasyon at hindi siya kumikilos laban dito, pinatahimik siya. Naniniwala siya na si Pablo ay dapat mismo ang nagplano ng lahat. Sa totoo lang, kung tatanggapin ni Terence ang kanyang kapatid, hindi tutol si Julian sa kanilang kasal. Sa totoo lang, matutuwa siya. Iyon ang kanyang unang ideya, pagkatapos ng lahat. Pero sa ganitong senaryo, kasali si Cheryl. Siyempre, kung ang kanyang ate ay hindi nag-iisip na makibahagi sa isang lalaki sa kanya, hindi siya magkomento tungkol dito. Enough of your games, Yasi. Stop joking, sabi ni Terence. Nakita niyang sisubog na si Cheryl, at pumiglas siya para iligtas siya sa gulo. Obserbasyon lang ako sa larong ito, kaya huwag mo akong isama dito. Yasi, baka pwede kang pumili ng isa pang dare para kay Cheryl. Okay, dito na natin tapusin. Hindi na napigilan ni Jerwin ang kanyang galit. Gusto niyang patayin si Terence, ngunit nasa tabi niya sina Julian at Taijo, kaya hindi niya maipakita ang kanyang galit. Gayunpaman, simula ngayon, nagpasya siyang hindi na maupo sa iisang mesa kasama si Terence. Tumayo si Jerwin at lumabas ng silid, nang hindi lumilingon. Sumulyap si Taishao kay Julian ngunit nanatiling tahimik habang sinusundan si Jerwin palabas ng silid. Malamig na bumantong hininga si Julian. Ang Starfield Big Four ay natapos na rin. Ang hapunang ito ay ang kanilang huling pagkain na magkasama, at ang kanilang pagkakaibigan ay nawala sa manipis na hangin. Ang tanging natitira ay ang bono nina Jerwin at Taijo. May aayusin si Julian pagkatapos kumain. Bagamat labis niyang namiss ang kanyang kapatid at nais niyang sundan ito pabalik sa villa, pati na rin ang higit na pakikisalamuha kay Terence, may dapat harapin si Julian pagkatapos ng hapunan. Bagamat labis niyang namiss ang kanyang kapatid at nais niyang sundan ito pabalik sa villa, pati na rin ang higit na pakikisalamuha kay Terence, natakot siya na baka hindi masaya si Terence sa kanyang ideya, kaya't sumuko siya sa ideyang iyon. Mas mabuting kumilos ng natural. Dahil si Terence ay naging tagasunod ng kanyang kapatid na babae at ni Cheryl, palaging may oras para magkita sila. Naghiwalay sila at nagpaalam sa entrance ng hotel. Bago umalis, magalang na tinitigan ni Julian si Terence. Gaya ng dati, hindi siya pinansin ni Terence. Siya ay kumilos ng propesyonal, tulad ng isang tagasunod ng mga batang babae. Inihatid niya ang Audi S5 ni Cheryl sa entrance, binuhat ang mga babae, at umalis papuntang villa. Matapos makita ang kanyang kapatid na babae, lumabas siya ng hotel. Noong una, gusto niyang bigyan ng babala si Terence tungkol kay Jerwin. Alam niyang mapaghiganti si Jerwin, magdudulot siya ng problema para sa kanya. Ang hapunan ngayong gabi ay nagkaroon ng malaking pinsala kay Jerwin. Napahiya din siya sa publiko. Tanging paghihiganti ang darating pagkatapos niya. Gayunpaman, naalala niya kung gaano kalakas ang kanyang tagapagturo. Ang kanyang babala ay magiging walang silbi sa isang taong tulad ni Terence. Umiling si Julian at umalis. Samantala, pinabalik ni Terence ang mga babae sa direksyon ng villa. 636. Yasi, anong nangyari sa'yo? Lasing ka ba? Kanina ka pa naging unreasonable. Nagboses si Cheryl. Oo,
Inaamin ko na medyo naiirita ako kay Jerwin, pero anden pa rin ang kapatid mo. Paano mo nasabi ang ganyan? Naku, hindi ako lasing, umiling si Yasi. Akala ko malungkot ka kaya gusto kitang pasayahin. Nagulat si Cheryl. Hindi niya inaasahan ang sagot na ito. Lahat ng mga bagay na ginawa ni Yasi ngayon ay para sa kanya. She was cheering her up. Hindi niya maiwasang maramdaman ang init ng kanyang puso. Niyakap niya si Yasi malapit sa kanya. Yasi, salamat. Naku, wala lang. Umiling si Yasi, kapag nagagalit si Cheryl sis, natural, responsibilidad kung pasayahin ka. And, Yasi, masyado kang mabait sa akin. Naantig si Cheryl. Oo, gawin mo akong pangalawang asawa sa hinaharap. Sabi ni Yasi. Ha, okay. Let's stay together forever. We will be soulmates for the rest of our lives. Tumango si Cheryl. Ito ang unang pagkakataon na sinagot niya ng diretso ang idiotek na tanong ni Yasi. Hinatid ni Terence ang mga misis pauwi, at umaktong parang wala sa kanya ang pag-uusap. Sa katunayan, narinig niya ang lahat, ngunit wala siyang mahanap na mga salita upang sabihin sa kanila. Ang paghikayat sa mga miss ay magiging walang saysay. Pagkarating sa villa, magkahawak kamay sina Cheryl at Yasi, umakyat sa itaas, at nakipag-usap sa isang babae, na iwan si Terence. Pagkatapos ng pulong, nagpasya si Amara na pasukin ang organisasyon ng krimen sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa kanyang mga especially iya. Ang paglutas ng kaso ay magiging madali kung may makapagbibigay sa kanila ng impormasyon. Ang kaso ay hindi mapupunta kung saan maaari lamang nilang hulihin ang maliit na prito. Ang ganitong uri ng paraan ng pag-aresto ay tinawag na paglabas ng UFO. Bakit ito tinawag na UFO? Dahil ito ay isang hindi kilalang misteryo. Kahit na mahuli ang mga kriminal, hindi nila maiintindihan ang background ng tao. Bilang kapitan ng pangkat, nagboluntaryo si Amara na maging especially iya. May mabibigat na responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi naman siya basta-basta papayag na may pumunta, di ba? At saka, siya ang pinakamalakas sa team. Kung ipapadala nila siya, magkakaroon sila ng mas mataas na antas ng tagumpay sa pagtupad sa misyon. Bagamat maraming pinuno ng squad ang tutol sa kanyang desisyon, wala silang magagawa sa determinasyon ni Amara. Walang makakapidyo sa kanya. Maaari lamang nilang hilingin ang pinakamahusay at protektahan siya mula sa mga sideline. Dahil dito, nagkunwari si Amara bilang isang babaeng rural na nagmamadaling umuwi mula sa nayon. Biaozi, may babaeng papunta sa direksyong ito. Tayo. Dalawang hangkang nagbubulungan sa likod ng dayami. Ito ay dapat walang problema. Ang aming boss ay humiling sa amin upang makakuha ng hindi bababa sa isa ngayon. Sa wakas, ang aming biktima ay lumitaw pagkatapos ng kalahating araw. Tumango ang isang hunk na tinatawag na Biaozi. Ma bro, lalapitin natin siya kapag nakalapit na siya. Tumango naman ang isa pang hunk na tinawag na ma bro, F******* yes. Hulihin na lang natin. Paano pa tayo kukuha ng alak at babae kung hindi tayo kikilos ngayon? Samantala, naramdaman na ni Amara ang panganib sa likod ng dayami. Siya ay isang master ng ginintoang klase, pagkatapos ng lahat. Ang kanyang pagiging sensitibo ay higit na mataas kaysa sa mga karaniwang tao. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Nagbago ang kanyang tungkulin sa pagkakataong ito. Siya ay dapat na mahuli ng mga ito, hindi ang kabaligtaran. Kapag nahuli na siya, makakalusot siya sa kanilang base at mahuli ang lahat ng sabay-sabay. Nagplano siyang kumilos bilang isang babae sa kanayunan hanggang sa dinala siya sa kanilang base. Gagawin niya ang counter-attack sa huling minuto na magbibigay sa kanila ng sorpresang pag-atake. Pumunta ka. Si Mabro sinenyas ang kamay niya. Tumalo ng mga hunk mula sa dayami, ang isa ay nakahawak sa kaliwang braso ni Amara at ang isa naman ay nakahawak sa kanyang kanan. Anong ginagawa nyo? Tulong. Umiiyak si Amara. Nagkatinginan sina Mabro at Biaozi at malamig na ngumiti. Ito ay isang masikip at desyerto na lugar.
Kahit na gumamit siya ng speaker, walang makakarinig sa kanya. Bagamat ginagawa nila ito sa nayon ng bin, hindi nila ito ginawa sa mataong lugar. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag ang mga taga-nayon ay nakarinig ng mga tao na sumisigaw ng tulong? Paano silang dalawa ang mananalo sa buong nayon? Bilang pag-iingat, pumili sila ng lugar na may makitid na daanan. Ilang tao ang dadaan dito maliban na lang kung nagmamadali silang umuwi. Kinailangan talagang maging maswerte ang duo na makakita ng taong dumadaan dito. Kung sila ay hindi pinalad, kailangan nilang kidnapin ang mga taga-nayon sa pamamagitan ng puwersa sa gabi. Maaaring ito ay mapanganib, ngunit sana ay hating gabi. Hindi maraming tao ang maaalarma sa oras na iyon. Hindi nila alam na, pagkatapos ng ilang oras na pangangaso, magiging ganito sila kaswerteng makakita ng babaeng dumaan sa makitid na daanan na ito. Ang pagkakataong ito ay kasing bihira ng ngipin ng inahin. Wala silang pakialam sa ginagawa ni Amara. Tinamaan lang siya ng isa sa leeg kaya nawalan siya ng malay. Gayunpaman, hindi hinimatay si Amara. Ang lahat ng ito ay isang gawa upang linlangin ang mga hunk. Kung ganito kaoy na ang isang Golden Class Master, hindi na sila tatawaging Golden Class, di ba? Si Amara ay kinaladkad ng mga hunk sa isang van. Pinaandar nila ang makina at mabilis na tinungo ang direksyon ng lungsod. Matapos ang humigit kumulang 30 minutong paglalakbay, ipinadala si Amara sa isang abandonadong pabrika na malayo sa lungsod. Ito ay eksaktong kabaligtaran ng nakaraang lokasyon. Gayunpaman, alam ni Amara na dito lang siya pansamantala. Hindi ito ang sindikato ng krimen, ngunit isa lamang ito sa mga pick-up point. Ang dalawang hunk ay responsable lamang sa pagkidnap ng mga tao. Dadalhin siya ng ibang namamahala sa silid ng operasyon, kung saan naroon ang pangunahing sindikato ng krimen. Si Amara ay itinapon sa silong matapos ipadala sa abandonadong pabrika. Di nagtagal, ang mga hunk ay nagpunta upang kunin ang kanilang gantimpala na tuwang-tuwa. Sa kabilang banda, ang taong dapat na magbabantay kay Amara ay may malungkot na mukha. Ang kanyang ilong na kasing matangos ng isang tuka ng agila at ang kanyang mga talukap ay napakabigat. Mukha siyang adik sa opyo. Ang lalaking may matangos na ilong ay may magandang tingin kay Amara. Nalaman niyang napakaganda nito. Napabuntong hininga ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala na ganito kaganda ang isang babaeng magsasaka. Bukod doon, hindi rin siya mukhang matanda. Malamang single pa siya at hindi pa kasal. Natigilan ang matangos na ilong. Tiningnan niya si Amara na may pagnanasa sa kanyang mga mata, ngunit nakabawi siya pagkaraan ng ilang sandali at tumawag sa telepono. "Natato bro, meron tayong matabang tupa dito." Bulong nung lalaki. Natatakot siyang gisingin si Amara. Hindi niya alam na sa simula pa lang ay gising si Amara. Ay, mabuti naman. May ipapadala ako ngayon. Ang tao sa kabilang side ng telepono ay ang tapat na aso ni Jerwin, Tatod Guy. You guys were pretty fast this time. Good job and keep up the good work. We need more fat sheep. 637. Oo naman bro, pinalabas ko na sila sa pangangaso. Maingat na sabi ng matangos na ilong. Kilala niya ang kanyang mga tauhan. Hindi na sila magtatrabaho pagkatapos makumplito ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Mayroon lamang silang isang direksyon na pupuntahan pagkatapos makuha ang kanilang gantimpala, na ang bar. Maswerte silang may isang biktima sa buong araw. Bakit muli nilang dadaanan ang lahat ng paghihintay kung mayroon silang pera para sa alak? Mabilis niyang iniba ang topic. By the way, Tattooed Guy, this fabulous shape over here is a fabulous looking girl, she's probably still a asterisk. You may enjoy your night later. Oh, ganun ba? Sige, mahinang sagot ng nakatato na walang binigay. Hindi alam ng matangos ang ilong na may amo ang nakatato. Noon pa man ay iniisip niya na ang taong may tato ang utak ng buong organisasyon ng krimen, kaya inalok niya si Amara sa kanya. Pagkatapos niyang i-end ang tawag, naglakad ang may tato papunta kay Jerwin. Jerwin bro, may na-capture kaming target.
Sabi nila, fine girl din siya, malamang asterisk 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 pa rin. Gusto mo ba? Oh. Nagtaas ng kilay si Jerwin, puno ng galit at pagkabigo ang kanyang mga mata. Naghahanap siya ng channel para mailabas ang galit niya. Nang nasa pinakamababa na siya, narinig niyang nahuli siya ng kanyang tagasunod na isang magandang babae. Ito ay agad na ikinatuwa niya, dalhin mo siya rito. Bagamat ang mga tagasunod ni Jerwin ay nasa ibang antas, binayaran sila ng malaki kaya hindi naman naging isyo ang pagdalo sa ilang mag-agarang club. Marami na silang nakitang magagandang babae sa club, ngunit kung nag-aalok sila ng babae sa kanilang amo, tiyak na mayroon itong sariling natatanging katangian. Siya ay dapat na tulad ng isang pambihirang hiyas. Ipinadala ng may tato ang kanyang lalaki sa pick-up point kung saan matatagpuan si Amara, at hindi nagtagal ay inihatid si Amara sa HQ at ikinulong sa isang parang kulungan na silid. Nakakabighani. Iyon ang unang impresyon na naisip ng may tato nang makita niya si Amara. Maliban sa kanyang perpektong makinis na balat, mayroon siyang isang hourglass na katawan. Ang lahat ng kanyang kurba ay walang kamali-mali na sexy. Isa siya sa 1,000,000. Ang kanyang karanasan ay nagsabi sa kanya na ang babaeng ito ay malamang na isang asterisk, walang duda. Siya ay perpekto para sa Jerwin upang gulo sa gabi. Gayunpaman, tila pamilyar sa taong may tato ang napakagandang mukha ni Amara. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito sa kung saan ngunit walang pumapasok sa isip niya. Matapos ikulong si Amara sa kanilang kulungan, bumalik siya sa tabi ni Jerwin at bumulong, Jerwin bro, handa na ang lahat, at isa nga siyang pambihirang hiyas. Pero, parang pamilyar ang mukha niya. Sa tingin ko nakita ko na siya dati. Ang lalaking may tato ay isang maingat na laki. Hindi niya hahayaang mawala ang anumang detalye sa kanyang paningin ng ganoon kadali. Paano pa niya mapapamahalaan ang organisasyong ito ng krimen hanggang ngayon kung siya ay pabaya? Kailangang isipin ng lahat na siya ang namamahala kahit na si Jerwin talaga. Seen her before. What do you mean? Sumimangot si Jerwin at nagtanong, siya ba ang dati mong kaibigan? I don't think I know her, but her face just seems familiar to me. We might have seen her somewhere before. The tattooed guy shook his head, I ain't a local here. I shouldn't know her, diba? Nakikita ko. Nag-alinlangan si Jerwin, bakit hindi mo ipakita sa akin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng CCTV camera, at ako mismo ang titingin dito. Oo kuya. Tumango ang may tato at binuksan ang TV para ipakita sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ng kulungan. Ang mga CCTV camera ay nakalink sa TV ni Jerwin sa kanyang silid, kaya malinaw niyang napagmasdan ang kulungan. Nakahandusay pa rin si Amara sa lupa, hindi gumagalaw na parang nahimatay. Gayunpaman, binigyan niya ng isang mabilis na sulyap at lihim na pinagmasdan ang kanyang paligid. May ilang CCTV camera sa kulungan. Alam niyang binabantayan siya ng CCTV sa paligid niya. Kaya, para maakit ang kanyang kaaway, kailangan niyang kumilos na parang wala pa siyang malay. Ito dapat ang HQ diba? Nagtaka si Amara kung natukoy ni Wayne at ng kanyang team ang lokasyon gamit ang kanyang signal. Sus, nawala ang track ni Captain Song. Natarante si Wayne at nakabuka ang bibig sa screen ng surveillance. Bago pumunta si Amara sa misyon, nagdala siya ng signal emitter. Gamit ang emitter, matutukoy ng kanyang team ang kanyang eksaktong lokasyon gamit ang tracker. Ito ang pinakamadaling paraan para tuluyan nilang sirain ang HQ ng organisasyon ng krimen. Gayunpaman, nawala ang signal ni Amara pagkatapos ng unang pick-up point. May kahindek-hindek kayang nangyari sa kanya sa proseso. Si Wayne ay may napaka-stress na mukha, at ang mga tao sa tabi niya ay may parehong mukha din. Lahat sila ay nag-aalala tungkol kay Amara habang nakatitig sila sa screen. Ang taong may tato ay hindi tulala. Medyo matagal na siyang nagtatrabaho sa larangang ito. Natural, may nakataas siya. Nag-set up siya ng device sa kotse na maaaring makagambala sa signal ng emitter. Siyempre, ang HQ ay may parehong device din.
Tanging isang espesyal na linya ng network ang nakatawag sa pamamagitan ng. Maliban doon, kahit na ang isang normal na network ng telepono ay na-block. Hindi na kailangang sabihin, binago ang telepono ni Jerwin, nakatanggap siya ng mga tawag. Binuksan nila ang screen ng surveillance, at nagsimulang mabuo ang imahe. Dahan-dahan silang nakatutok sa mukha ni Amara. Hindi napigilan ni Jerwin na sumpay ng malakas nang makita ang hitsura ni Amara, F***. Anong meron, Wen kuya? Nagulat ang may tato nang makita ang agresibong reaksyon ni Jerwin. Jerwin bro, kilala mo siya. Paanong hindi ko siya makikilala? Amara Song. Kapitan ng pangkat ng kriminal na pulis ng Starfield. Nanlaki ang mata ni Jerwin, ito ang babae ni Julian, bakit niyo siya kinidnap? Ah! Hindi ka naman magseryoso diba? Captain ng Criminal Police Team. Natigilan ang nakatato na lalaki, ngunit naalala niyang nakita niya ang mukha ng dalaga sa kung saan. So siya ang captain ng Criminal Police Team. Siya ay gumagawa ng hitsura sa TV. Isang beses o dalawang beses pa lang siguro siyang nakita ng may tato pero hindi niya na siya maalala dahil kakapalit lang niya sa pwesto ni Harold hindi pa nagtagal. Ngunit, ang mga bagay ay lumiko sa timog. Hindi lang nila maibabalik ang oras. Ngayong may kasalanan ang tattooed guy, naisip niya kung ibibigay ba ni Jerwin sa kanya ang death penalty. Nasaksihan ng may tato ang kawalang awa at kalupitan ni Jerwin. Takot at pangamba lang ang nasa isip niya ngayon. Bagamat si Jerwin ay napaka-gentleman sa labas, alam niyang isa talaga siyang walang awa na tao. Halimbawa, ang kapatid ni Jerwin ay gumagastos noon, bumili ng kidney ng mga tao, ngunit literal na kinikidnap ni Jerwin ang mga tao at kinukuha ang kanilang mga bato. Paggunita sa karibal ni Jerwin na si Leandro, naputol ang kanyang bato dahil doon. Gaano kaya kabisyo ang lalaking ito? Paanong ang isang tao ay walang awa sa pakikitungo sa kanilang karibal sa pag-ibig? Hindi napigilan ng may tato na pawis. Natatakot siyang mawala ang kanyang marupok na buhay dito at ngayon. Hindi lang siya papatayin ni Jerwin para mawala ang galit niya, di ba? Pinlano niya na mapabuti ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng isang magandang babae, ngunit nagkamali. Isang kapitan ng pangkat ng kriminal na pulis ang dumating nang wala sa oras. Hindi ba siya mismo ang humihingi ng death wish? Jerwin bro, sorry. I know this is all my fault. If something were to happen to this organization, I'd gladly drop down. Maingat na sabi ng may tato na may lungkot sa mukha. 638. Ikinaway ni Jerwin ang kanyang kamay at ngumiti ng mahina, okay lang. Jerwin bro, what do you mean? Tutuloy pa ba tayo sa plano? Are you still trying her out? Huminto ang tattooed guy. Hindi niya alam na ganito katapang si Jerwin. Pati ang mga pulis ay kanyang biktima. Siyempre hindi. Patuloy ni Jerwin, kilala niya ako. I don't want to dig my own grave so soon. Tsaka babae siya ni Julian. How could I touch her? So what are you planning, Jerwin bro? Napatingin ang may tato kay Jerwin na may kaina-hinalang mga mata. Dahil ang mga pulis ay gustong-gustong ipasok ang kanilang puwit sa ating negosyo, ipakita natin sa kanila ang ating tunay na kulay. Dapat nilang malaman na tayo ay isang bagay na hindi nila dapat ginugulo. Napatawa si Jerwin. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman nilang nawala ng isang kidney ang kapitan nila? Ha, it would be a huge embarrassment. Tumawa ang tattooed guy. Yeah. It's the perfect opportunity to give them a lesson. It's a warning for them to stop messing with the wrong person. They should be able to learn their lessons, or else. Nagpatuloy si Jerwin, ilabas ang knockout gas sa bilangguan, patayin ang kanyang mga pandama at kamalayan ng lubusan. Oh! Natigilan ang may tato, knock her out. Sa pagkakaalam ko, itong si Amara Song ay isang Golden Class Master. Wala man lang sa mga tauhan ko ang makakalaban sa kanya. Ipinaliwanag ni Jerwin, ang babaeng ito ay dapat kumilos bilang isang especially iya upang makalusot sa ating base.
Itinatago niya ang kanyang tunay na lakas at bibigyan tayo ng isang sorpresang ganting atake. Pagbibigyan ba natin ang kanyang kahilingan sa pamamagitan ng pananatili sa kanya sa bilangguan hanggang sa maputol natin ang kanyang bato? Sige, alam ko na ang gagawin. Mabilis na tumango si Tatod Guy. Si Jerwin ay talagang isang walang awa na tao. Paano niya nagagawang putulin ang bato ng isang napakagandang dilag ng walang puso? At saka, hindi rin ito isang ordinaryong babae. Sandali lang. Ipaalam sa mga lalaki sa ating kasalukuyang kuta na umalis kaagad. Gagamitin natin ang Stronghold number 3 simula bukas. Iwanan mo na lang ang kasalukuyan natin, pigil ni Jerwin sa may tato na aalis na. Si Amara Song ay dapat may signal emitter sa kanya. Ang ating kasalukuyang kuta ay malamang na nalantad. Oo. Sagot ng may tato at umalis. Pagtingin sa likod ng may tato, mahinang umiling si Jerwin. Oh Julian bro. I'm really sorry kung ano ang mangyayari sa babae mo mamaya. You can't blame me for this. Sisihin mo ang sarili mo sa pagpili ng napakagulong babae na mahuhulog. Kung susundan ka niya pauwi at maging masunurin na babae, hindi naman siya mawawalan ng kidney ng walang dahilan, di ba? Gayunpaman, ang Amara ay isang maliit na pagkagambala. Wala talagang pakialam si Jerwin sa kanya. Ang pag-alis ng isa sa kanyang mga bato ay magbibigay daan para sa dalawang posibilidad, ang pulis ay maaaring sumuko sa kanila o maasar sa kanila. Kahit na, maaaring subukan ng mga pulis na gawin ang lahat sa pagsira sa kanila, ano ang maaari nilang gawin? Ni hindi nga nila alam kung saan matatagpuan ang kanilang HQ. Ang pagpapadala sa kanilang kapitan bilang isang especially iya ang kanilang pinakamagandang kama ngunit ang planong ito ay nakatakdang masira ngayon. Sa makatuwid, si Jerwin ay hindi nahirapan dito. Isa siyang walang awa na tao. Wala talaga siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Ang tanging bagay na bumabagabag sa kanya ay si Terence ngayon. Paano na lang niya naaga si Cheryl sa kanya? Galit na galit si Jerwin. Ano na lang ba ang naisip ng magnanakaw na ginagawa niya, nakikigulo kina Cheryl at Yasi? Hindi naniniwala si Jerwin na si Cheryl at Terence ay may wagas na relasyon. Naghalikan pa sila noon. Wala namang hindi nila magawa, di ba? Pinlano na niyang pakasalan si Cheryl bilang kanyang asawa, kaya hindi siya papayag na mapalapit si Terence sa kanya ngayon. Ang damdaming taglay ni Jerwin kay Cheryl ay nagbago mula sa pag-ibig tungo sa kabuktutan. Pangarap niyang maging asawa si Cheryl mula pa noong bata pa siya. Gayunpaman, sa lahat ng mga taon na ito, nakikipaglaro siya sa iba't ibang uri ng mga batang babae, mula sa lokal hanggang sa internasyonal. Lahat sila ay napakaganda, ngunit walang nakalulugod sa kanya tulad ni Cheryl. Kahit na nagkaroon na ng sexual na relasyon si Cheryl kay Terence, gusto pa rin siyang angkinan ni Jerwin. Ano man ang nangyari, kailangan niyang makuha siya sa lahat ng paraan. Siyempre, kung virgin pa si Cheryl, patatawarin siya ni Jerwin at kakalimutan ang mga maling nagawa niya. Terence, paano ako maglalaro sa'yo? Ngumisi ng masama si Jerwin. Palagi niyang ginagawa itong baluktot ng ngiti kapag naiisip niyang gumawa ng masama. Dahil sobrang gusto mong sumali sa laro, yayayain kitang maglaro. Akin na ang kidney mo. Naramdaman ni Wei na parang may mali nang mawala ang signal ng kanilang kapitan. Agad siyang kumilos. Direkta niyang ipinadala ang team kung saan huling nakita ang signal ni Amara. Iyon ay isang desyerto na lugar, at mayroong isang abandonadong pabrika hindi kalayuan sa pangunahing kalsada. Gayunpaman, wala silang nahanap. Walang kahit isang tao sa abandonadong pabrika. Tila naging matagumpay sila sa pagtakas mula nang umalis sila sa lugar na ito sa oras. Dahil mainit pa rin ang mga bombilya sa pabrika, nangangahulugan ito na kamakailan lamang ay nakarating na ang mga tao dito, at maraming instant noodle package kasama ang ilang pagod na string. Para sa kanila, ang organisasyon ng krimen ay tila masyadong organisado. Nagsagawa sila ng pag-iingat sa susunod na antas. Ito ang higit na ikinabahala ni Wayne. Ang kanilang mga kaaway ay isang taong nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Amara.
Ang kanyang signal emitter ay nawasak din nila, walang duda. Pagkatapos pag-isipan ito, nadama ni Wayne na may pagnanasa na makipag-ugnayan sa Deputy Executive Director, Harold. Director Yang, ako si Wayne mula sa pangkat ng kriminal na pulis. Nagpapahinga ka na ba ngayon? 12:00 na ng hating gabi ngayon. Natakot si Wayne na si Harold ay nasa kama na nagpapahinga. Oo, anong meron? Matapos simulan ni Harold ang pag-inom ng gamot sa silangan tulad ng itinuro ni Terence, nagsimulang gumaling ang kanyang katawan. Wala na siyang nararamdamang sakit. Nakatulog pa nga siya sa gabi nang walang tulong ng mga painkiller kaya hindi siya nakaramdam ng discomfort nang gisingin siya ni Wayne. Director Yang, sa tingin ko ay may problema si Captain Song. Maingat na sabi ni Wayne. Problema? Anong gulo? Ipaliwanag mo. Na-refresh ang kanyang sentido nang marinig ni Harold na may problema si Amara. Ang kanyang antok ay nawala lahat sa manipis na hangin habang siya ay tumayo at nagsimulang magtanong. Ito ay ganito. Si Captain Song ay nakatitiyak na mahahanap niya ang HQ ng organisasyon ng krimen, kaya ipinaliwanag ni Wayne ang lahat kay Harold sa mga detalye mula sa pagiging isang especially iya hanggang sa paglusot hanggang sa mahuli. Sino ang nag-approve sa request na yan? Bakit hindi nyo muna ako tinanong? Galit na galit si Wei Huan matapos marinig ang paliwanag. Desisyon niyo ni Kapitan Song. Akala ko, humingi siya ng permiso sa iyo. Pinagpapawisan si Wayne. Siya ay isang maliit na pinuno lamang sa pangkat. Kung si Amara bilang kapitan ay hindi nag-ulat nito kay Harold, hindi rin niya magagawa iyon, hindi ba? Sandali lang, papunta na ako. Pakiramdam ni Harold ay walang magawa. Siya ay nagalit at nag-aalala para kay Amara, ngunit kasabay nito, ano ang naisip nitong si Amara na ginagawa niya? Kumikilos tulad ng isang bayani. Paglusot sa HQ ng kalaban. Akala niya ba ganoon siya kalakas? 639. Tinapos ni Harold ang tawag, binyanlawan ang kanyang mukha ng tubig, at sumugod sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, hindi makakatulong si Harold sa istasyon ng pulisya. Ang pag-alam sa lokasyon ng kanyang huling signal ay hindi talaga nagbigay sa kanila ng hula kung saan matatagpuan si Amara ngayon. Ang basurang naiwan sa abandonadong pabrika ay hindi sapat na karapat-dapat para magamit bilang ebidensya. Masyadong organisado at tuso ang mga kriminal. Wala silang mga openings. Wala nang magawa ang pulis ngayon dahil nawalan sila ng koneksyon kay Amara. Bagamat hindi mapakali si Harold, wala siyang pagpipilian. Hintayin na lamang nila ang mga kriminal na makipag-ugnayan sa kanila ngayon. Mukhang napansin ng mga kalaban ang tunay na pagkakakilanlan ni Amara, ngunit inagaw pa rin nila siya sa kanilang base. Ang kanilang layunin ay medyo malinaw dito. Sinubukan nilang takutin ang pangkat ng pulisya at banta sila gamit ang kanilang kapitan bilang bihag sa kanilang base. Sa kabila ng lahat ng iyon, kailangan pa ring maging matyaga ang pangkat ng pulisya sa paghihintay sa tawag ng kanilang mga kaaway. Ang Lil Song na ito ay nasa napakaraming problema. Hindi niya mapigil ang mag-alala sa kanya ang mga tao. Kinusat ni Harold ang kanyang mga mata. Buong gabi niyang tinatalakay ang kaso sa buong team kaya pagod na pagod siya ngayon. Ngunit, kumpara sa dati niyang kondisyon ng katawan, mas bumuti siya pagkatapos uminom ng gamot ni Terence. Ang mga epekto ay nagsimulang maging halata. Hindi niya kayang magpuyat noon, pero ayos na siya ngayon. Maliban sa pagod, wala siyang naramdamang anumang discomfort. Siyempre, normal ang pagiging pagod pagkatapos ng buong gabing walang tulog. Kahit na ang isang normal at malusog na tao na hindi nakapagpahinga ay hindi komportable. Terence. Speaking of Terence, baka may mga ideya siya, di ba? Marahil si Terence lang ang may kakayahang hanapin si Amara ngayon, di ba? Ang problema ay kung mag-aalok ba siya ng kanyang tulong o pipiliin niyang huwag makialam. Ngumiti ng mapait si Harold. Tila kailangan muli si Terence. Pagkatapos ng maikling pag-alinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Terence. Hello, Lil Terence.
Mali ang pakiramdam ni Harold sa tuwing tinatawag niya si Terence na Lil Terence dahil tinatawag niya itong Agila o Kapitan. Lil Terence ang pangalang ito ay masyadong kakaiba para sa kanya. June kuya, oo. Pumunta si Terence sa ospital para sunduin si Josephine. Natanggap niya ang tawag sa telepono ni Harold nang paandarin na niya ang makina. Si Lil Song ay malamang na nakuna ng organisasyon ng kidney trafficking, dumiretso si Harold sa punto. Naku, normal lang na mahuli ang mala tigress. Hindi nakakagulat si Terence sa balitang ito. Magiging kakaiba siya kung walang problema si Amara. Kung alam niya na si Amara ay magiging matigas ang ulo at agresibo, hindi niya ito sasabihin sa kanya ng anumang impormasyon. Medyo agresibo talaga siya, pero alam niyo mga kabataan. Ngumiti si Harold, kaya nagsimula ang mga bagay na ganito, nakakuha siya ng maaasahang tip mula sa isang tao, alam ang eksaktong lokasyon ng susunod na target, at naku, alam ko na yun, ako yung nagkwento sa kanya tungkol sa village. Pinutol ni Terence si Harold, sinubukan ba niya maging bayani, lumusot sa base ng kaaway ng mag-isa, at mahuli ng kaaway. Ikaw. Hulaan mo mag-isa. Nagulat si Harold. Hindi niya akalain na masasangkot si Terence sa kasong ito. Sa ganang kanya, tila napakalapit ni na Terence at Amara sa ilang mga paraan. Nagkaroon pa sila ng kakaibang relasyon, hindi ba? Hindi naman siguro tatanggi si Terence na iligtas siya ngayon, di ba? Simple lang. Ngumiti si Terence. Amara acting like this wasn't something out of the blue to him, so bakit mo ako hinahanap? Maari mo ba kaming tulungan sa paghahanap sa kanya o mas mabuti pa, ang pagliligtas sa kanya? Sa kasalukuyang relasyon ni na Harold at Terence, si Harold ay direktang nakarating sa punto. Susubukan ko. Sumakit ang ulo ni Terence. Magulo talaga ang Amara na ito. Ang kanyang mga kamay ay palaging abala sa mga batang babae, at narito ang isa pang manggugulo. Gaano kaya siya kabisi? Gusto sana niyang tanggihan ang kahilingan ngunit dahil si Harold ang nag-request nito, hindi niya ito maaaring tanggihan, hindi ba? Sa katunayan, wala siyang anumang dahilan para tumanggi. Salamat, sagot ni Harold. Nakahinga siya ng maluwag na nangako si Terence na mag-aalok ng kanyang tulong. Ngayong pumayag na si Terence na tumulong, wala nang dapat ikabahala pa. Si Terence ay isang lalaking may karangalan. Hindi siya babalik laban sa kanyang mga salita at palaging magsusumikap para sa kanyang makakaya sa pagkamit ng mga layunin. Ha, sige kailangan ko nang umalis, pag-iisipan ko. Hindi gaanong nagsalita si Terence nang i-end niya ang tawag. Ngayong ang kanyang misyon ay tukuyin ang lokasyon ni Amara at iligtas siya mula sa panganib, si Terence ay walang pagpipilian kundi magsimulang makakuha ng impormasyon mula kay Jerwin, tama ba? Hindi naman talaga siya inaalala ni Jerwin na pinutol ang bato ng mga tao. Sa katunayan, kung nahuli niya si Jerwin na pumuputol ng bato ng mga tao, sigurado siya na hindi siya magdadalawang isip tungkol dito. Gayunpaman, naging komplikado ang mga bagay ngayon. Kasali si Amara at habang hindi niya masyadong gusto si Jerwin, napagpasyahan niyang puksain si Jerwin ng tuluyan dahil kinasusuklaman din siya ng miss. What's wrong? Ayos lang ba ang lahat? Narinig ni Josephine na nasa tabi lang ni Terence ang palitan, ngunit natarante siya at nagtanong lang dahil sa pag-aalala. Wala lang. Pinahanap ako ng kaibigan ko sa nawawala niyang kaibigan. Paliwanag ni Terence. Huwag mo na lang pansinin. Ipakita mo sa akin ang noo mo. Halos ganap na itong gumaling. Namula si Josephine, ibinaba ang kanyang ulo, at itinago ang kanyang mga mata sa direktang pagtingin sa mga mata ni Terence. Ha, not bad. Buti na lang at walang bakas ng peklat. You are still as pretty as ever. Si Terence ay nasiyahan sa kanyang sariling produkto. So what if I have scars on my forehead? Gusto mo pa ba ako? Gustong malaman ni Josephine ang sagot sa tanong na ito. Masyado mong siniseryoso ang bagay na ito. Kahit na may mga galos ka, maaalis ko pa rin ito, sabi ni Terence. Oh. Medyo nadismaya si Josephine. Hindi niya makuha ang sagot na gusto niya.
Hindi siya sigurado sa nararamdaman ni Terence sa kanya. Na-in-love ba siya sa kanya dahil sa mukha niya? O dahil sa ibang bagay? Hindi niya alam at bumabagabag sa loob niya ang tanong na iyon. Hindi maganda ang pakiramdam kahit kaunti. Gayunpaman, si Terence ay naging Terence muli. Hindi niya napansin ang pagkabigo sa mukha ni Josephine. Tama, kumusta ang relocation project sa mga slums? Tanong ni Terence. Pansamantala itong tumigil sa pagtatrabaho. Sinabi ni Liu Zinwe na wala pang balita. Maraming tao sa mga slum ang nagmamasid pa rin. Hindi napigilan ni Josephine na mapangiti, akala nila ay pinatag ang skyscraper ng Irving dahil sa kalidad, kaya karamihan sa kanila ay nawalan ng tiwala sa kanila at tumangging ibenta ang kanilang bahay kahit na ang mga industriya ng Irving ay ipagpapalit sila ng isang bagong-bagong industriya. Haha, sige, itabi muna natin sila. Si Terence ay walang interes sa proyekto ng relokasyon at sa aksyon ni Irving, ngunit kapag bumalik si Ching dala ang kanyang proyekto sa relokasyon, malugod siyang babalik at bibisitahin siya. Bakit hindi ka pumasok sa school kasama ang amo mo? Ang kay Josephine ay nagtatanggol pa rin laban sa mga miss. May mga taong nagpapadala sa kanila doon, kiba't balikat ni Terence. Oh, kailan mo tatapusin itong trabaho mo? Tanong ni Josephine. Hindi ko alam, kailangan kong hintayin ang sagot ng aking matanda, umiling si Terence. Bakit parang kalaban mo sila? Hindi ako. Matigas na sabi ni Josephine. Pagkarating sa paaralan, sabay silang pumasok sa paaralan at naghiwalay sa harap ng 9 na klase. Karamihan sa mga tao sa paaralan ay alam ang kanilang relasyon kaya hindi nalaman ni Josephine na kailangan pang itago ang katotohanan ito mula sa karamihan. Sa halip niyong opisyal nang sumali sina Cheryl at Yasi sa laro, naisip ni Josephine na kailangan niyang maghanda at magsagawa ng mas mahusay na pagganap. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng inilarawan ni Terence. Bagamat sinabi ni Terence na sila lang ang kanyang mga amo, sigurado si Josephine na wala sa lugar ang ugali at reaksyon ng mga miss ng gabing iyon. Hindi lang iyon ang relasyon ng employer at empleyado doon. 640. Kung hindi gusto ni Cheryl si Terence, walang paraan na masisira niya ang kanyang sariling reputasyon, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, ang Miss of House Charlton. Paano niya nasabi ang isang bagay na walang katuturan? Isa lang ang posibilidad, in love siya kay Terence. Kaya pala nasabi niya ang mga bagay na ganyan. Lalo na ang huling linyang idineklara niya sa tabi ng tainga ni Josephine. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat sa paghabol kay Terence. Dahil dito, lubos na nagtaas ng bantay si Josephine. Hindi alam ni Josephine kung paano niya lalabanan si Cheryl. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makipag-away kay Cheryl dahil nakadepende ang lahat kay Terence. Kung tutuusin, pipiliin niya ang kanyang kasintahan. Hindi magiging insecure si Josephine kung hindi man lang gusto ni Terence si Cheryl, ngunit ang kanyang damdamin kay Cheryl ay magkakahalo. Ito ay kahit papaano malandi minsan. Para naman kay Yasi, naniniwala siyang may nararamdaman din ito para kay Yasi. Ito ang pinakakinasindek ni Josephine. Ang kanyang posisyon ay maaaring kunin ng mga miss. Kahit gaano ka pa katatag, ang pamumuhay sa iisang bubong ay magiging sanhi ng pagmamahal ng mga tao sa isa't isa. Josephine ay maaari lamang sumulong. Pumasok si Terence sa kanyang klase. Tumingin siya sa kanyang bakanteng mesa at naisip si Trixie. Ang tagal na rin nung nagkita sila. Ilang araw na siyang bumalik mula sa Iron Lake, ngunit hindi pa rin niya mahanap si Trixie kahit saan sa silid-aralan. Nasa Iron Lake pa kaya siya. Nais ni Terence na magpadala ng text message kay Trixie upang suriin siya. Hindi na naging extreme ang kanilang relasyon pagkatapos ng 3 araw sa Iron Lake. Gayunpaman, habang iniisip niya ang saloobin ni Trixie, ibinalik ni Terence ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Pinigilan niya ang sarili na i-text siya. Sino ang nakakaalam kung mag-iisip siya ng isang hanggal na ideya para prank si Terence kung siya ang unang nag-text sa kanya? Kasabay nito, nag-vibrate ang telepono ni Terence.
Ito ay isang mensahe mula kay Trixie. Terence, bakit hindi mo ako kinokontak? Wala na ba ako sa puso mo? Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matatawa o maiiyak sa mensahe. Hindi niya alam kung paano siya sasagutin. Napaisip siya at nag-text back, I've been busy. Kailan ka babalik? Si Trixie ay tinatimad sa paligid ng kama ng ospital, nagsasagawa ng body check-up. Si Thomas ay bumalik at pinananatili si Trixie. Trixie, kaibigan mo ba iyon? Nagulat si Thomas nang makita ang kanyang anak na babae na nagtetext sa iba. Alam niyang walang gaanong kaibigan ang kanyang anak, at isa itong kaibigan na makakatext niya, hindi kukulangan. Mayroon lamang siyang ilang mga kaibigan sa karera ng kotse, at tiyak na hindi sila magte-text sa kanya at same time siyang tinatrito bilang isang tunay na kaibigan. Oh, si Terence, nakita mo na siya dati. Walang sinusubukang itago si Trixie. Terence. Naningkit ang mga mata ni Thomas. Mabuting kaibigan ka ba niya? Hindi masama. Nairita si Trixie sa mensahe ni Terence. Busy. Ano ang nagpanatiling abala sa iyo? Nanliligaw kay Josephine o marahil ay sinusundan sina Cheryl at Yasi? Hindi mo ba talaga siya boyfriend? Biglang tanong ni Thomas. Natigilan si Trixie sa tanong ng kanyang ama. Nasunog ang mukha niya. Naramdaman kaya ng kanyang ama ang intimacy sa pagitan nila. Tinanong nga ng kanyang ama ang tanong na ito dati ngunit mahigpit na itinanggi ni Trixie ang pahayag. Ano ang nagtulak sa kanya na muling ilabas ito? Gayunpaman, naalala ni Trixie ang kalagayan ng kanyang katawan, at umamin siya. Hindi pa. Hindi pa. Tuwang-tuwa si Thomas, sinusubukan mo na ba ang mga bagay-bagay ngayon? Ako ang humahabol sa kanya. Si Trixie ay hindi palaging nasa mabuting pakikitungo sa kanyang ama dahil sa kanyang malikot na pag-uugali. Bagamat nakaramdam siya ng kahihiyan nang sabihin ng kanyang ama ang paksang ito, nawala ang kanyang discomfort pagkaraan ng ilang sandali. I'm wishing you the best of luck. Nais ni Thomas na ang kanyang anak na babae ay makahanap ng kanyang sarili ng isang kasintahan. Hindi naman nila kailangang magpakasal pero at least makakapanganak siya ng isa o dalawang anak para hindi na siya tumanda mag-isa. Ang pagkakaroon ng apo o apo ay magbibigay sa kanya ng motibasyon sa buhay. Terence. Sarap na sarap si Thomas sa lalaking ito. Naisip niya na si Terence ay isang perpektong tugma para sa kanyang anak na babae. Mayroon pa akong long na paraan upang pumunta, at sa tingin ko ay hindi ako makakaligtas ng ganoon katagal upang makita itong magkatotoo. Matagal nang tinanggap ni Trixie ang kanyang kalagayan. She didn't mind talking about her condition, or another day wasted in this stupid hospital. It would be so nice if I could use this time to do something meaningful. The final result isn't out yet, right? Maybe we got lucky this time. He didn't sound convincing at all. Alam niya na ang mga bagay ay higit pa o hindi gaanong kapareho ng nakaraang resulta. Gayunpaman, hindi siya basta-basta susuko bago makuha ang pinal na ulat. Boring. Humiga si Trixie sa kama at nagpatuloy sa pagte-text. Matapos magpalitan ng ilang text messages, pumasok na ang guro sa klase. Ibinalik ni Terence ang kanyang telepono sa kanyang bulsa nang makita niya ang kanyang guro, at ang mga mensahe ni Trixie ay ganap na hindi pinansin. Nagalit ito kay Trixie. Sino lang ang akala ni Terence? Binaliwala lang ba niya lahat ng messages niya? Tinatimad ba siyang sumagot sa kanya? Cheryl sis, ayon sa aking obserbasyon. Dumating si Shieldbro kasama si Josephine sa paaralan ngayon. Ipinakitang ni Yasi ang kanyang kakayahan sa pag-espiya. So, it's none of our business. Huwag mo na lang siyang pansinin. Mahinang sagot ni Cheryl. Pero, hindi mo ba hinahabol ngayon si Shieldbro? Nagdeklara ka na ng digmaan ng pag-ibig noong araw na iyon. Kung wala tayong gagawin, natatakot ako na baka mas mababa ang tingin ni Josephine sa atin. Baka isipin pa niya na masyado tayong takot na hamanin siya. Baka isipin niya na sumuko na tayo bago pa magsimula. Sabi ni Yasi. Iwanan mo na lang siya.
Si Cheryl ay hindi sapat na hanggal para ma-hook up sa bitag ni Yasi. Tanging ang mga taong tulad ni Leandro at Jerwin ang mahuhulog dito. Oh! Parang dismayado si Yasi. Mukhang hindi nahuhulog si Cheryl C sa kanyang mga pukana sa lalong madaling panahon. Marahil ay dapat na siyang sumuko sa ngayon. Gusto ni Cheryl na mag-focus sa klase kanina lang, pero ang provocation ni Yasi ay lumabas ng wala saan. Bagamat tinanggihan na niya ang mungkahi ni Yasi, nasa isip pa rin niya ang provocation. Kahit tapos na ang klase, pinag-iisipan pa rin niya ito, nakatitig sa kanyang textbook. Cheryl sis. Tumawag si Yasi. Ha? Nagulat si Cheryl, at pinandilatan si Yasi, anong ginagawa mo? Cheryl sis, ngayon ka lang ba nag-iisip ng kalaswan? Curious na tanong ni Yasi. Anong kalaswan? Tigilan mo nga yung kalokohan mo. Nanikip ang puso ni Cheryl sa salita habang matamang nakatingin kay Yasi. Palaging sinasabi ng TV na kapag nag-space out ang isang babae, malamang na may iniisip silang karumal-dumal. Cheryl sis, kanina ka pa nagmumukhang ganyan. Paliwanag ni Yasi. So naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ng TV? Bakit hindi kita nakitang naniniwala sa infomercials noon? Natural, hindi aaminin ni Cheryl na may naiisip siyang kahalayan, hindi na siya iyon. Sa karamihan, iniisip lang niya ang taong pinakaayaw niya, si Terence. Si Terence na laging nanliligaw sa mga babae sa kanyang trabaho. Kung tatamaan ni Terence si Yasi, okay lang si Cheryl dito, pero hinanap niya si Josephine sa halip ito ang pinakanabigo niya. Oh! Tapos Cheryl sis, anong ginagawa mo kanina? Tumango si Yasi at nagtanong. Wala akong ginagawa. Nagmumuni-muni lang ako, ano? Tinapos ni Cheryl ang pag-uusap, inilayo ang kanyang ulo kay Yasi, at hindi siya pinansin ng buo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.